Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, ka-coffee. May mga nagbabanta. Si PBBM hanggang January 13 na lang daw. Anong taon yan? 2025 ba yan? Kasi marami akong nababasa, humanda daw po si PBBM dahil hanggang January 13 na lang siya. Seryoso ba kayo? Bakit? Magre-resign si PBBM sa January 13 dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo? May impeach si PBBM? O machuchugi si PBBM? Yan lang naman yung mga dahilan para mawala siya sa pwesto. Ano yung balak ninyo? Ano yung gawin ninyo? Definitely hindi magre-resign ng presidente. So yung sinasabi ninyo January 13 na lang si presidente, fake news yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Yung ma-impeach si PBBM, definitely hindi mangyayari yan. Dahil unang-una, wala nagpa-file ng impeachment complaint sa kanya. O yung machugi si PBBM, yan ay isang ano lang. Yan ay may possibility. Pero, mababa ang chance niyan. Dahil all eyes yun sa presidente. Hindi nyo basta-basta machuchugi. May sakit ba si PBBM? May narinig ba kayo na may critical illness siya? Wala naman kayo naririnig, di ba? O chuchugiin ninyo si PBBM. Good luck kung magagawa ninyo. So yung mga nagsasabi na hanggang January 13 lang si PBBM, hindi po yan totoo. Kasi ang pinapanakot nila, itong rally daw po ng Iglesia ni Cristo. Baka nakakalimutan ninyo yung main purpose, yung primary purpose nitong pagkilos na ito ng Iglesia ni Cristo ay para suportahan ang opinyon ng presidente na ayaw niya ng impeachment. Initially, yan yung sinasabi nila. Pero this time, peace rally na lang ka-coffee, pagkakaisa ang isinusulong nila. Yun ba ang purpose ng INC? Pabagsakin si PBBM? Pag-resignin si PBBM? Definitely hindi. Assumptions lang yan ng mga DDS. So anyway, ilan yung inaasahang attend dyan sa rally na yan kasi nagsuspindi na po ng pasok sa tanggapan ng gobyerno at sa eskwelahan po sa lahat ng antas ang lungsod po ng Maynila at ganoon din po ang lungsod ng Pasay. And I understand, nagsuspindi na rin po ng klase dyan po sa Quezon City pero wala pa tayo nakikitang official patungkol sa Quezon City. No? Pero yung sa Maynila at sa Pasay, confirmed na po yan. According to MMDA, na of course, sila din, nagmo-monitor din niya sila ka-coffee, inaasahan daw po na aabot sa 1 milyon ang dadalo dyan po sa Quirino Grandstand para po sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. That's 1 million people ka-coffee. Napakaraming tao po niyan, 1 milyon. Base sa report na ito ka-coffee, pero mako-confirm natin yan bukas. Again, paglilinaw hindi mga DDS ito, kundi mga Iglesia ni Cristo. Posible may mga lumahok na mga citizen na non-iglesia, pero ang premise dyan, huwag kayong manggulo Hindi yan gulo. Huwag niyong guluhin yung rally ng Iglesia ni Cristo dahil mapayapa ang kanilang hangarin. Kaya peaceful rally yan. Ang problema kasi yung ibang magugulo dyan, baka manggulo. Anyway, sige, basahin natin itong balita na ito mula sa Inquirer.net. The Iglesia ni Cristo or INC rally at the Quirino Grandstand, Manila on Monday, January 13 is expected to attract 1 million attendees, sabi po ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Ang dami niyan, ka-coffee 1 milyon yan. Kaya dapat lang na sinuspindi na nga ang pasok dyan sa Pasay at sa lungsod ng Maynila dahil sa heavy traffic na posibleng idulot nito. At buti na lang, hindi na dyan sa Liwasang Bonifacio dahil grabe talaga traffic niyan if ever na dyan po naganap yan sa Liwasang Bonifacio. The anticipated number of attendees is 1 million coming from different provinces. Kasi yung event dyan sa Quirino Grandstand, mula yan sa mga nearby provinces Hindi lang yan Metro Manila, syempre mga kalapit din yan, yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at yung mga nasa Central Luzon, kasama din po yan, Pampanga, yan Bulacan, dito rin po yan, magtitipon-tipon, dito rin po yan sa Quirino Grandstand. He added that traffic congestion is also foreseen on Monday since the attendees are expected to be transported by cars, vans, and buses. Napakaraming bus daw po yan ka-coffee. Diba? Ang inanunsyo nila dyan, sabi ni Harry Roque, sa isang event lang 500 buses na raw po yan, isang katerbang bus po yan. MMDA Traffic Operations Officer Manny Miro said they had designated some roads leading to Quirino Grandstand as parking areas for the event, which may trigger bottlenecks. The INC will conduct its National Rally for Peace on Monday to express its support for President Ferdinand R. Marcos Jr.'s opposition to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, pagsuporta kay PBBM hindi pagsuporta kay Inday Sara Duterte as contrary doon sa unang pinalabas ng mga DDS na kakampi na nila ang Iglesia ni Cristo at mag-aaklas ito laban sa gobyerno.
Bukas ka-coffee, hindi pala bukas, ngayon ay Sabado pa lang, no? Sa Lunes ka-coffee, January 13. Ngayon na timing, di ba? January 13, pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Yan din po ang pagbubukas ng sesyon sa Kongreso. Ibig sabihin, sa House of Representatives at sa Senado. Magbubukas din po yan January 13. Kapag nagbukas na yan, verified na yung mga impeachment complaints dyan sa House of Representatives, inaasahan na itatransmit na po, ipapadala na po itong dokumento na ito. Ano ba ito? Articles of impeachment na ba ito? Basta meron daw pong dokumento na ifo-forward na sa Senado. Lagot. Ayan na. Uusad na itong impeachment na to. Ifo-forward daw po yan dyan sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng tulugan ng Senado yan. Kailangan nilang aksyonan itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ang problema, ito, wala siya sa priority ng Senado. So, ako, sa tingin ko, imposibleng mag-proceed yung impeachment kay Sara Duterte before the campaign. Malamang sa malamang after the campaign na yan. Nasa balita rin ng Inquirer. Basahin natin. Senate to prioritize 4 key bills when session resumes January 13. Ano yung mga priority bills na yan? The Senate will prioritize 4 key legislative measures when sessions resume on January 13. Major Senate priorities include postponing barangay elections and modernizing PHIVOLCS or yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sabi po ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa isa pong press conference. Additionally, the Chamber will tackle amendments to the Baguio City Charter and DFA, Department of Foreign Affairs, pension adjustments. Wala dito ka-coffee. Hindi kasama dito yung potentially ang impeachment trial kay Inday Sara Duterte. Ang mga speculation din naman ka-coffee dyan, ang mga analysis din naman dyan, iaantay nila yan, tatansyahin nila yan, aantayin nila yung matapos yung halalan. Siyempre, mga politiko din yan di ba? Lalo na yung mga senatorials, yung mga senatoriables, yung mga tatakbo po sa pagkasenador. Siyempre, pag narinig sila na pabor yan sa impeachment ni Inday Sara Duterte, hindi sila iboto ng Dutertes. Di ba? Hindi sila iboto ng kampo ni Duterte. Malaking factor yan sa kanila Mga politiko sila, kailangan nila makakuha ng enough number, kailangan nila makakuha ng sapat na boto para lumusot sila sa pagkasenador. So, based on timeline, impossible ka-coffee, real talk ka-coffee, to be frank, hindi po mangyayari yung impeachment trial na yan before the elections. Again, dahil hindi nga siya kasama doon sa priority ng Senado. Posible siguro, tingnan, committee level, sige, silipin niya, suriin, pero hindi siya mangyayari during this period, no, before the bago mag-break ang session. Kailan ba magbe-break ang session? Kasi magbe-break yan para naman sa kampanya nila, no, para sa kanilang eleksyon. Ayan, Congress resumes its session on January 13 and will go on break from February 8 to June 1. February, March, April, May, June. 4 months ka-coffee sila magbe-break for the campaign period of the May 2025 midterm elections. 1 month lang pala ka-coffee sila dyan. 1 month lang ang session nila. Hindi man araw-araw yung session dyan. So, that would be on January 13 until February 8. May Sabado-Linggo pa dyan ka-coffee. Sabihin natin, thrice a week kasi ang session Usually, Lunes, Martes, Miyerkules ang session yan. May time pa ba para i-discuss itong impeachment trial? I think hindi possible ka-coffee. Magbe-break after the election. Malamang sa malamang, after the election na po yan. Pero yun ang kinakatakot nila. Kaya nga nag-launch sila ng rally ng January 13 kasi ang expectation nila, magbubukas ang session. Kaya sasabayan nila yung pagbubukas ng session na yan. Kasi bali-balita, itatransmit na raw po ng House of Representatives yung dokumento na ito. I expect, yan po ay ang articles of impeachment papunta doon sa Senado para masuri na po yan at masimulan na po yung trial na yan. So, let's see kung ano mangyayari dyan ka-coffee. So, yan, abiso sa mga taga-Manila at sa mga taga-Pasay, yung mga kawani po ng gobyerno, mga estudyante, dyan po sa Manila at Pasay, nasa balita po yan, suspendido na po sinuspende na po ng palasyo ang pasok sa government at ang klase sa Metro Manila at sa Pasay on January 13. Biruin mo very supportive din ng Malacanang dito. In fact, no, kasi kung walang pakialam ang presidente dyan, hayaan niya magkagulo yan Pero iniisip niya rin ang kapakanan din ng mga manggagawa sa gobyerno at kapakanan ng mga estudyante. Damay-damay yan, kada estudyante, may mga magulang yan, di ba, na mga papasok. So,
hassle, ang heavy traffic na posibleng maidulot nitong rally ng Iglesia ni Cristo, at napansin naman yan ng gobyerno, kaya they are suspending the classes in government at the classes in government schools, no. And lahat naman lahat ng antas, government and private, at ganoon din po ang trabaho sa gobyerno, except of course yung mga services na kinakailangan always naka-standby, no. Malacanang on Friday announced the suspension of government work and classes in all levels in the cities of Manila and Pasay on January 13 due to the Iglesia ni Cristo rally dyan po sa Quirino Grandstand. Naglabas po sila ng circular. Tingnan ko sa Quezon City kasi may narinig ako na suspendido na rin daw po sa Quezon City. Wait lang ha. Kasi suspended. Para baka may nakikinig sa atin na taga Quezon City din eh. Ayan. Oo, ito na. Meron na. Tama. Sa mga taga Quezon City, para naman po sa inyo. Mula sa GMA News naman ito, ka-coffee. Yan, para updated din kayo sa mga mangyayari bukas, no. Quezon City suspends face-to-face classes. Face-to-face classes, ha. Government work in January 13 for INC rally. The Quezon City government announced the suspension of face-to-face classes from public daycare to senior high, as well as alternative learning systems on Monday, January 13 for the Iglesia ni Cristo Peace Rally. It also declared suspension of work in government offices but not including health services, disaster response, law and order, and essential services within the city. Anong ibig sabihin yan? Face-to-face lang. Kung kayo ay may klase online or virtual classes, magpapatuloy po yan dahil hindi po siya kasama doon sa suspension. At hindi po lahat ng antas, ha. Ang kasama lang po ay mula sa kinder o daycare hanggang senior high school lang po yan, at yung mga nasa ALS, Alternative Learning System. So, ibig sabihin, yung mga nasa kolehiyo, dyan sa Quezon City, may pasok pa rin po kayo. Hindi kayo kasama dito sa suspension na ito. Malaking bagay na rin yan, ka-coffee. Kahit papano, mabawasan po yung mga tao dyan sa kalsada kasi kinder to high school, malaking bagay na rin po yan. Marami-raming tao na rin po ang mababawas yan sa traffic. Ito ay bilang pakikiisa sa idaraos na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo, na ang pangunahing sambahan na Templo Central ay karamihan ng mga miyembro ay nasa lungsod Quezon. Sabi po sa pahayag na ito ng Quezon City. Ayan, mag-i-updated tayo, ka-coffee. Magbabantay din tayo, ka-coffee, bukas sa Lunes, no? January 13, kung ano pong mangyayari dyan sa kilos protesta na yan. And I think sana, and I hope, maging mapayapa po ito, ka-coffee. Ayaw din naman natin na may mga casualties, may mga kaguluhan. Kaya yung mga magugulo dyan, mga DDS na magugulo, wag mo na kayo makisali. Mag-schedule kayo ng sarili ninyong rally. Huwag niyong guluhin. Kasi based on plans ng Iglesia ni Cristo, ay magiging payapa po yan, at payapa ang gusto nilang mangyari. Sige. Baka meron po kayong nais ipaalam, may mga nais po kayong i-komento, suggestions, ilagay lang po yan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, pasoy na lang, please like and follow. Mga nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at hit na rin po yung notification icon dyan sa baba para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama at kita-kita tayo, ka-coffee, sa ating susunod na video. Maraming salamat po. Bye-bye.